isang pambihirang pagyanig ang paparating umano sa Pilipinas na dapat po ito malaman ng mga Pilipino. Kaya naman kung ikaw ay nanonood ngayon, mga sangkay, mapalad ka dahil malalaman mo ito at maiintindihan mo. Lalong-lalo na po, mga sangkay, hindi po natin alam kung kailan talaga ang oras ng pangyayari, kung kailan yayanigin ang kalupaan, mga sangkay. At kung ano ito, dahil nga po, nakakakaba dahil nangyari nga po sa Turkey at ngayon napag-uusapan na ito, mga sangkay, ng mga eksperto, kabi-kabila ang interview. Kaya nga lang ngayon, mga sangkay, titingnan po natin, kahit po yung mga una pa pong interview, titingnan po natin, mga sangkay, kung ano nga ba itong sinasabing the big one na paparating na pambihirang pagyanig. Nako, anyway, bago po tayo mag-umpisa, huwag nyo pong kalilimutan syempre na i-like ang ating video, ito mismong napapanood nyo, para syempre mapanood din po ng ating mga kababayan. So ito na, sa walang pagtatagal, umpisa na po natin ito. Tara! So ito yung pangatlong beses na naitapik ko itong patungkol po sa the big one dito sa Pilipinas, na ang pinakamalaking tatamaan, mga sangkay, ay Metro Manila. Nagigets ba kung gaano po katindi yung Metro Manila, kung gaano po karami yung bahay? Eto, papakita ko muna sa inyo, mga sangkay. Papakita ko sa inyo kung gaano karami po yung hindi bahay, mga building. Hanapin po natin yung Metro Manila para lamang po magets ng lahat kung gaano po katindi to, kung tatama sa ating bansa. Eto guys, ayan po. Ito po yung Metro Manila, oh. Imagine niyo guys, kung magkakaroon po ng isang pambihirang pagyanig. Nakita niyo yung sa Turkey? Nako, mga sangkay, nakakaluha, nakakapanlumo habang tinitingnan po ang pangyayari na halos ubos po yung mga gusali, mga sangkay. Ngayon nagets niyo na kung bakit nakakakaba kung magaganap ito. Dahil itong tinutukoy ko, mga sangkay, ito po yung the big one. Okay? Ngayon nga, mga sangkay, ito bago ko ipanood sa inyo itong report, ito pong report, 8 years ago na, mga sangkay, 8 years ago, at ngayon, until now, hindi po nangyayari. At papaliwanag ko rin sa inyo kaunti kung bakit hindi ito nangyayari. Kahit po sinasabing hinog na. Okay? Ngayon, mga sangkay, ang dami na pong balita. Ayan po, yung Feebox. Talagang pinaalalahanan na ang mga Pilipino na maki-join sa mga drills na kung saan tuturuan po kung paano makaligtas, maisalba ang sarili kung sakaling magaganap ito. Ayan, mga sangkay, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology reminded the public to participate in earthquake drills and check if their homes or workplace are properly constructed following a devastating, alam nyo naman yung nangyari sa Turkey at Syria. Okay, ngayon na pag-uusapan. Sabi po dito, inaanyayahan, ini-encourage po nila ang lahat, kinukumbinsin nila ang lahat na mag-participate sa earthquake drill. At i-check daw po yung kanilang mga tahanan or kanilang mga building na kung saan doon sila nagtatrabaho, kung ito nga ba ay naitayo ng tama. Dahil kapag hindi tama, dito na po mangyayari yung masaklap, mga sangkay, kapag nangyari ito. Actually, mga sangkay, to be honest, kahit dito sa lugar ko, wala po akong tiwala, mga sangkay, na safe. Kasi nga po, mahirap na lamang kung magsalita, mga sangkay, pero nakikita ko po yung paligid na mukhang delikado nga talaga. Kaya i-check nyo po yung inyong mga tahanan. Huwag kayong manghinayang na umalis sa lugar na yan kung hindi po yan maayos o hindi po kayo sigurado na safe, mga sangkay, lalong-lalo na po yung mga nasa fault line. Ito pa, mga sangkay, maliban dyan, itong si Tolentino, inanawagan na po
Si ano to yung ating senator na si Tolentino, ayan po. Government should update, strengthen PH building code. Ibig sabihin, check kung kung maayos ang pagpapagawa o tama talaga yung ng mga building, lalong-lalo na po yung mga pinapatayo pa lamang. Kasi baka mamaya, binild up ito na substandard, di ba? O di kaya, mga sangkay. Ngayon, alam niyo sa Japan, yung mga building nila doon, designed na in case na yayanigin. May sistema na po siya. Yung foundation niya, mayroon na po nakalagay doon na just in case yayanigin po yung kalupaan, hindi na po sila maaapektuhan ng sobra. So doon po sa Japan, ganun na. So dapat ma-adapt po ito kasi kasama po tayo sa ring fire 'Di ba? Ito, si Senator Francis Tolentino nitong linggo February 12, reiterated his call for a review of the country's national building code in anticipation of the so-called the big one. Amid, ayan na, ang nangyari sa Turkey at Syria. Napag-uusapan po talaga. So, sabi po ni Tolentino said that strengthening the existing provisions enshrined in the building code is already long overdue, stressing the need to ensure the structural integrity of all establishments in the country and their resiliency should a destructive earthquake strike Metro Manila and nearby provinces. So, eto nga po, sinabi po niya, one of the lessons learned from Turkey and Syria is how to strengthen our building code. Sabi po dito sa DZBB radio. Ngayon mga sangkay, eto. Tingnan po natin itong video. Balita. Hindi lang mga bagyo at matinding pagbaha ang kailangang paghandaan ng Metro Manila, kung hindi pati na rin ang posibleng malakas na lindol. At base sa latest estimates, Quezon City at Maynila ang makakaranas ng pinakamatinding pinsala oras na ito ay mangyari. Quezon City at Metro Manila ang malaki ang magiging Papatrol Gigi Grande. Yan tingnan nyo kung gaano karaming building na yan. Walang nakakaalam kung kailan magaganap ang isang malakas na lindol sa Metro Manila. Walang nakakaalam. Pero ayon sa FIVOX, nariyan ang bantang gumalaw ang West Valley Fault na may kakayahang mag-generate ng 7.2 magnitude. Ayan po, yan po yung West Valley Fault. Ayan, nakikita nyo yung red. Ito po yung fault line. Earthquake. Ayon sa pinakabagong pag-aaral ng FIVOX at Geosciences Australia, 37,000 ang posibleng Ayan 37,000. Estimate pa lamang po ito. Patay sa Metro Manila at mga karatig bayan sa Rizal. Higit na marami kesa sa pinsalang dinulot ng Super Typhoon Yolanda. Grabe, higit na mas marami raw. Halos 150,000 ang Ito naman mga lubhang masusugatan. It might happen in our lifetime, it may be longer, right? But the more prudent thing to do is to prepare. To prepare talaga guys kasi hindi po talaga alam. Kahit po silang mga eksperto, di nila po alam kung kailan. Quezon City at Maynila ang makakaranas ng pinakamatinding pinsala. Nako, Quezon City at Metro Manila 8 years ago na to At ngayon na pag-uusapan na naman. Pero hindi ang pagyanig ng lupa ang nakakamatay, kundi ang pagguho ng mga bahay at gusali. Ayan The main solution is not simply being ready to respond, but if we still have time, I would focus on making sure that houses and buildings here that can collapse are corrected. O, diba? Pero sa Quezon City, higit 600 pamilya ang patuloy na nakatira sa ibabaw mismo ng West Valley Fault. Nako! Nasa West Valley Fault pa. Sa pag-aaral na kinumisyon ng Quezon City Government, tinatayang halos 5,000 tao ang mamamatay mula pa lang sa Barangay Batasan Hills, Commonwealth, Bagong Silangan, Holy Spirit at Matandang Balara. Grabe! Ganun katindi.
Higit 14,000 naman ang lubhang masusugatan mula sa Barangay Batasan Hills, Commonwealth, Tandang Sora, Bagong Silangan at Holy Spirit. Target ng pamahalaan na ilipat sila sa Bistecville sa 2016. Ewan ko, anong taon na ngayon? 2023 na. Malamang sana na ilipat na po, di ba? Pero dahil hindi libre ang mga tirahan, inaasahang papalag ang mga residente. Hindi naman mapaalis ng gobyerno ang ilang nakatira sa malalaking bahay na nasa ibabaw o malapit sa fault. We're talking of Green Meadows. So, ganyan po ang situation ngayon ng Metro Manila or dito po sa NCR. Kasama po dyan actually yung kasi from Laguna po yan. Laguna hanggang doon po sa Bulacan. Ganun katindi. Kaya nga lang yung pinakamatindi po talagang madadaanan yan Metro Manila. So ito po yung paparating, guys. Kaya naman mga sangkay, itong sila Tolentino, ayan po, kailangan na po talaga, nag-a-advise na po siya kaya ayan I think it's time to review out building code, especially in areas where there are fault lines. Ayan na, nakita naman po natin yung lesson ng sa Turkey at Syria. Sana makuha po talaga, makatch up po kaagad ng marami na sana tingnan po yung mga building dito sa Metro Manila. Diyos mio, Marimar. Ang dami po niya na tingnan nyo. Imagine niyo guys kung wag naman po sana. Pero eto lang mga sangkay, masasabi ko. Alam niyo kung bakit hindi nangyayari ito? Kahit matagal ng mga panahon na sinasabi na anytime na magaganap. Kasi marami pong nananalangin na mga Pilipino. Okay? Hanggat nananalangin po tayo na maging safety at hindi po mangyari itong pagyanig, hindi po ito mangyayari. Pero, kung sasalain po natin ang sarili natin na wala na tayong pakialam sa Diyos at hindi na tayo nagpe-pray, hindi na po tayo nananalangin para sa ating bansa, malamang mangyayari ito. That's why we have to pray every day. Pag manalangin po natin yung ating bansa, kasi ito po yung protection talaga natin. Without prayer, siguro kung walang mga prayer, mga sangkay dito sa Pilipinas, matagal na po itong naganap. Kasi imagine niyo to, 8 years pa po itong video na to. Anong taon na ngayon? 2023 na po, mga sangkay. So ano po ang inyong komento tungkol po dito sa paparating na pagyanig sa Pilipinas? Basta, yung masasabi ko lang, manalangin tayo na manalangin para hindi po ito mangyari. Na though hinog na daw po ito, sabi po ng PBOX at mga eksperto, hinog na raw, pero hindi nagaganap kasi nagpe-pray po ang marami sa ating mga Kristiyano at maging iba pa pong mga sekta o mga relihiyon. Okay? So ngayon mga sangkay, ano po ang inyong komento? Just comment down below. At inaanyayahan ko nga pala ang lahat to please subscribe my YouTube channel. Ito po yung Sangkay Janjan Daily. Congratulations nga po sa lahat ng solid sangkay. Masaya po kasi 4,000 subscribers na po dito. Ibig sabihin, 4,000 na po mahigit ang narito na solid sangkay. Kaya naman maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, para po sa inyo talaga yan, mga sangkay. Kaya ako gumawa ng mga ganitong klaseng video, mga pampagood vibes sa mga content. Para po, syempre, mapasaya ko naman kayo, mga sangkay. Hindi yung puro na lang balita yung napapanood nyo. Mapanood nyo naman dito kung ano yung mga ganap ko sa buhay, kung sino yung mga nakakasama ko. Kaya naman, isubscribe nyo na kaagad to. Panuorin nyo na po kaagad. Subscribe Sangkay Janjan Daily and don't forget to click the notification bell at panuorin nyo po yung mga video namin. Mag-comment po kayo dito. Dami namin video dito. Okay? Weekly po ako dito nag-upload. Para syempre, every week may aabangan kayo lagi. Okay? Every week may aabangan kayo. Mga sangkay, imagine nyo, weekly pagkatapos ng isang mapanood nyo, hintayin nyo yung 1 week at may upload ulit tayo. So, ganun lang mga sangkay. So, please subscribe this channel. Sisikapin ko po na mag-upload weekly ng mga pampagood vibes na vlog dito. Basta suportahan nyo lamang po ulit ako mga sangkay, kagaya ng inyong pagsuporta sa Sangkay Janjan TV. Ayan po, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. Again, huwag ka nakalimutan, Sangkay Janjan Daily. God bless everyone.